Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And ngayong araw mga kababayan, gusto ko pong pag-usapan natin yung event ni PBBM dito sa May Antique. Pero bago po yun, gusto kong daanan muna natin itong event, ito pong balitang ito. So yan, nakikita niyo po ba? Yan, TAR distributes 104,000 hectares to 58,000 Cordillera beneficiaries. So, napakarami yun mga kababayan. Alam nyo naman po na mula nung umupo si PBBM bilang presidente, hinandle niya yung DA, tapos hanggang sa, yan po, mga nagdaang taon, buwan, araw, isa po sa mga pangunahing prioridad ni President Bongbong Marcos ang ating mga kababayang magsasaka mga inista. Siyempre po, food supply, food security, yan po yung, kumbaga, isa sa pinaka-importante, 'di ba? Kaya nga si PBBM isa po sa priority niyang tulungan, suportahan, maggawa ng mga programa para matulungan po yung ating mga magsasaka. And ito nga po, isa na din po diyan yung ginagawa ni PBBM tuwing pumupunta siya, bumababa siya sa iba't ibang probinsya, yung pamamahagi ng titulo. So, ito nga po, the Department of Agrarian Reform in the Cordillera Administrative Region has already distributed 104,230 hectares of land out of its 105 hectares target, benefiting 58,581 agrarian reform beneficiaries. Yan, halos patapos na nga po yung pamamahagi ng CAR sa acquisition and distribution ng land. Bali, ang sabi po, 800 hectares tinatapos pa natin. We are almost done with the acquisition and distribution of land. About 800 hectares remaining will be distributed this year and the succeeding years. Kung matatandaan nyo mga kababayan, ilan po yung target na ipamahagi na titulo. Bali, nasa 1 million po yun na ipapamahagi po hanggang sa matapos yung termino ni PBBM. Kaya nga po si DAR Secretary sobrang busy, halos hindi na natutulog, no? Yun nga rin sabi ni PBBM na isa siya sa mga miyembro ng gabinete na masipag talaga. Yan si DAR Secretary Conrado Estrella. So, punta na po tayo dito sa gusto ko talagang pag-usapan. Ayan mga kababayan, so dumako na tayo dun sa may pinaka gusto kong pag-usapan. Bali, tatlo po ito kasi yung event ni President Bongbong Marcos ngayong araw is tatlo po at iba't ibang probinsya po yan. Pero ngayon po, ang pag-uusapan po muna natin is yung pagpunta po ni President Bongbong Marcos dito sa May Antique. So, reiterating the whole of government approach, dahil nga po whole of government approach yung ginagawa ni President Bongbong Marcos sa pagpunta niya po sa iba't ibang probinsya dito po sa Pilipinas, is, ayan nga po, si PBBM kasama na po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno ang tumutungo po talaga sa mga probinsya para po maghatid ng serbisyo, ng tulong sa ating mga kababayan. So, reiterating the whole of government approach in addressing the El Nino crisis and in the successful implementation of programs and projects intended for Filipinos who need it the most. President Ferdinand Marcos Jr. led the distribution of various assistance to farmers, fisherfolks, and families in Western Visayas in a program at the San Jose de Buenavista in the province of Antique. Ngayong araw din yan mga kababayan. So sabi ni PBBM, batid namin na kailangan ninyo ng sandigan at kaagapay upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok na kaakibat ng El Nino. Kaya naman narito kami upang personal kong makita at maghatid ng tulong sa Antikenyos na nakikiisa sa atin ngayon. Mga kababayan, isa po sa mga dahilan kung bakit si PBBM gusto niya siya yung mismong mamamahagi or magli-lead ng distribution sa ating mga magsasaka dahil gusto niya po silang makausap din. At the same time, gusto po niyang makita yung sitwasyon talaga ng ating mga kababayan. At para malaman na rin kung ano pa po ba yung mga kinakailangan na tulong ng ating mga kababayang magsasaka at mangingisda. So, maliban po dun sa cash assistance, namahagi po si PBBM
sa 50 po na benepisyaryo, no, dito sa may Antique, Iloilo, Guimaras, Capiz, and Aklan ng post-harvest kit. Bali, mga kababayan, yung cash assistance po pala is 10,000, no, dun sa 50 beneficiaries, dun sa mga probinsya na binanggit ko. And then, ayan nga po, nag-turn over si President Bongbong Marcos ng farm machineries and equipment. So, yan, makikita nyo po. Alam nyo naman po kung gaano kalaking bagay na tulong po yan sa ating mga magsasaka, sa ating mga mangingisda, diba? Sa ating mga magsasaka po kasi, mapapabilis po nito yung pagtatrabaho nila at mapapadami po yung production po ng kanilang mga inaani ng kanilang mga bigas. Yan. Yan. Post-harvest kits, biofertilizers, hybrid seeds, fiber-reinforced plastic boats, and other aid to several farmers and fisher folks association and cooperatives. Likewise, the provincial governments of Antique, Iloilo, Aklan, and Capiz will receive 50 million each, while 28,410,000 was given to Guimaras. Ayan, syempre, na-discuss din po ni President Bongbong Marcos yung Antique's significant infrastructure projects that are key towards bringing further growth and development in the province. This also includes reconstructed Paliwan Bridge connecting the towns of Lawaan and Bugasong, the Panay East-West lateral road that is almost 80% complete, and the Antique Airport Development Project. Ayan. So, yan mga kababayan na kita nyo naman. Isa pa lang po ito sa event ni PBBM ngayon. Bali, nagtungo pa siya ng Bukidnon. Ano ba yung isa? Bali, 3 po yung pinuntahan ni President ngayon. So, yan po. Nandyan siya sa Antique, Bukidnon, at sa may Guimaras po ata yung isa. So, yan. Bali, ito mga kababayan. Ito po yung unang gusto kong i-share sa inyo. Siyempre, good news yan, no? At kitang-kita nyo naman po na sa isang araw, 1, 2, 3, minsan 4 pa, yung pinupuntahan ni President Bongbong Marcos, di ba? Para mapagservisyohan ng ating mga kababayan. At yan mga kababayan, mamaya po, i-upload ko po yung 2 pang probinsya na pinuntahan ni President Bongbong Marcos. At yan mga kababayan, good news po ito. At sana po ay i-share nyo po sa ating mga kababayan para maging aware po sila sa ginagawa ng ating pamahalaan. So yun lamang po, and maraming salamat po sa inyong lahat.